corruption masquerading as public service o korupsyon na nagpapanggap na pagtulong daw sa mga mahihirap. Muli na namang bumulwak ang bahong ito sa pamahalaan sa gitna ng sagutan nila Senator Cynthia Villar at Senator Risa Hontiveros. Hindi nakapalag si Hontiveros nang harap-harapan itong supalpalin ni Villar tungkol sa kickback na posibleng makuha ng opisyal ng pamahalaan sa isinusulong na housing project sa ilalim ng Marcos administration. Dinidepensahan kasi ni Hontiveros ang konstruksyon ng condominium na nakalista sa 2025 budget proposal ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na may kasama pa umanong kontraktor habang niluluto ang proyekto. Bagamat nasa mandato umano ng DSUD na isulong ang kapakanan ng mga homeless at pobreng Pinoy, ay binabalandra naman ito ang condominium para sa mga middle class. Si Hontiveros ang umano'y nag-sponsor ng DSUD's 2025 budget na umaabot sa mahigit 6 na bilyong piso. Kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's in obedience pa rin. That's where this comes in, Mr. President, na yun yung the problem. Yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Nabantad din na pro-Marcos na talaga ngayon si Hontiveros dahil ang naturang condominium housing ay bahagi umano ng 4PH ng kasalukuyang administrasyon na sinasabing flagship housing program daw ni Marcos.